Wala pang maayos na kalsada paakyat ng Sitio Tibag, Subic, Zambales. Payak ang pamumuhay rito ng mga katutubo. Malayo sa karangyaan, pero malapit sa kalikasan. Maganda pong lugar yun, ma'am. Doon po kami nagraranso. Sa totoo lang na buhay ko po, ma'am, doon po kami nagpapahinga pag nagabihan po kami bago kami aakyat po doon sa kasakpo namin. Doon po kami nagraranso po at doon po kami natutulog. Isang burol sa gitna ng kagubatan ng tinutukoy ni Erlinda. Binaybay namin ang daan patungo sa lugar na ito. Sa loob ng mahabang panahon, itong kagubatang ito ang nagsilbing tahanan at kabuhayan ng mga Aita dito sa Sitio Tibag, Barangay Naugsol sa Zambales. Marami silang mga itinatanim dito na mga punong kahoy, dito sila nakakakuha ng iba't ibang pagkain. Pero 7 years ago, pumasok dito yung local government at nagpatayo ng kalsada para sa kanila. Inisip ng mga Aita, maganda itong kalsadang ito, mas madali nilang maibababa ang kanilang mga kalakal. Pero may iba palang plano ang lokal na pamahalaan kung bakit nila itinayo ang kalsadang ito. Habang naglalakad, napansin ko ang ilang basurang nagkalat sa gilid ng daan. Mula dito medyo may konting amoy na. Ay, Diyos ko. Oh my gosh. Tsaka marami ng langaw. Malapit na tayo dun sa dulo ng kalsada eh. Ito na yung dulo ng kalsada. At habang lumalapit tayo dun sa dulo ng kalsada, dumadami naman ng dumadami yung basura. Nagiging mas masangsang yung amoy. Tsaka dumadami yung langaw. Ito na. Narating na natin yung dulo ng kalsada. Tahimik na naglakad palayo si Erlinda. Mabigat ang kanyang loob. May galit sa kanyang dibdib. Parang nagagalit po, hindi ko po maintindihan ng sarili ko po. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginanito po nila. Masakit po sa damdamin po, ma'am. Napakasakit po. Bihira nang pumunta sa lugar na ito si Erlinda. Ang bundok ng masasayang alaala noon, mistulang masangsang na bangungot ngayon. May mga taniman po dito, yun sa iba pa po. Sa gilid po nitong bundok na ito po, ma'am. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na yun na nakikita po natin na yan, ma'am. Yan po, kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan? Opo, yan, ito lang po, ito lang Ganyan po. ang itsura niyo Opo, dati? opo, ganyan. Ganyan po ang itsura nung dati. Yan. Iyang kulay berde na yan? Opo, ganyan po yan. Ito. Ang ganyan lang po, bangin ito, bangin po ito, bangin nung araw po ito. Kung gaano po ang pagkabangin yan, ganyan po ang bangin yan. Malalim po yan, ito. Napapatag na po nila sa kagaganyan po ng bulldozer. Ay! Oh my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Wait lang. Ha! Medyo malambot yung lupa dito sa bahaging ito. Kasi, kung titingnan mo, iisipin mo na patag lang ito na lupa. Pero ang totoo niyan, kung nakikita ninyo itong tambak ng basura na ito, itong kinatatayuan ko ay puro ganyan. Kaya, malambot ang lupa sa bahaging ito. Oh! Oh my gosh! Ayoko nang dumiretso. Ang sabi sa atin ng mga Aita, itong lugar na to, bangin daw ito dati. Pero ngayon halos napatag na yung lupa kasi tinambakan nila ng tinambakan ng basura.
Natatandaan pa ng mga katutubo nang unang pumasok sa kanilang bundok ang mga tagapatag, dala ang kanilang malalaking truck. Kasi po mayroon po kaming bundok po doon, nandun po yung gasakan namin. Opo. Ngayon po sa bawat paglabas po namin galing yung bundok ko, nagtataka po kami bakit pinapatag po yun. Ano po sinabi nila? Bakit daw pinapatag ang Yan nga po sabi nga po, pagagandahin doon. pagagandahin daw? Tapos, Po nung nakabilang na po madam ng mga ilang buwan, yun na nga pong naayos na nga po yun, may umakyat na pong malalaking truck. na May laman pong basura. Ayon sa mga katutubo, ipinatawag daw sila ni Mayor John Kong Hoon, ang alkalde ng Subic, Zambales. Nangako raw si Mayor na pansamantala lang ang dump site na ito. Sabi nila, gagawin nila nga ng dump site. Sabi ko, bakit gagawan ng basura? Ay, napakakuan naman ng basura. Sabi nila po, lalagyan po nila ng yung plastic daw po na maano po. Tapos lalagyan daw anong po plastic nila. daw? Aywan ko po kung anong plastic daw pong ilalagay po nila. At Saan daw nila ilalagay? doon po sa pagtatapunan daw po ng basura. Tapos, kada tapon daw po ng basura dyan, tabunan daw po ng lupa. Para hindi daw po magkalat yung basura. Ano pa ang sinabi nila? Lalagyan daw po nila ng pader na paano po doon sa sapa para hindi daw po tatagos yung katas ng basura. Sabi po nila, ihiwala yung mabaho at ihiwala yung hindi mabaho at ihiwala yung kung ano-ano po yung, siyempre yung itinatapon nila, yung lata, mga ano-ano daw po, ihihiwalay daw po. Parang may mga gasa, mga gauze, tsaka mga gloves. Halo-halo yung mga basurang makikita dito. At ang sabi sa atin, pati raw mga hospital waste. Yung lahat daw ng mga basura na naipon nung pandemya, yung iba dito raw nilagay. So delikado yun kasi including hospital waste dito nilagay. Tinambak nila talaga lahat dito.